Shout out sa lahat ng nagko-comment dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa suporta nyo sa channel natin. Sa lahat ng mga nanonood, shout out sa inyong lahat. Okay. So, ito. Yung iba dyan, may mga YouTube channel din. Pag may time kayo, pwede nyo silang puntahan din sa channel nila. Ito, meron din ito. Ayan. Okay. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, huwag kalimutan mag-subscribe at maraming salamat sa suporta nyo. Okay, shout out sa inyong lahat. May bago tayo ulit video. Sana makatulong sa ating mga electronic technician. Okay, shout out sa inyong lahat. May gagawin tayo. Ito Sharp. Nakalagay black screen. 40 or 39 inches yata ito. So, meron yung backlight, yun know. Yan, may backlight siya pero walang display. Blanco. Buksan natin. Ito yung model. Sharp 39 inches. Ito yung main board. Power supply, saka backlight driver. So, ang problema ng unit ay display or picture. Pero may backlight siya. Tapos, gamit na panel ay ganito naman. Ang gagawin natin dito, mag-check tayo ng supply ng ating top board or yung ating panel. Check lang natin yung DC to DC natin kung normal ba or may missing supply. Pwede ring may short yung ating circuit kaya hindi siya nagkaroon ng DC to DC. Okay. Check DC, naka-DC na yung tester. So ito, meron na tayong backlight. Check lang natin kung meron tayong supply dito. Yan, ito yung fuse natin. Meron tayong 12. Ito yung ating DC to DC. So check lang natin kung meron tayong 3.3. Ito, 3.3. So meron din siya. Yung ganitong panel or top board ay yan. Yung pinaka test point nito sa BGH saka BGL natin ay dito sa dulo. Pag nakadapa yung unit na sa kaliwang side. So ito yung ating BGH, check natin. So meron tayong supply dito na 2.3 BGH nya. Check natin yung BGL. Normal, negative 8 ang BGL nya. So ibig sabihin normal yung BGL, bagsak yung BGH natin. So ito 12 volts ang nakalagay dyan. Itong kapasitor 6 volts. Ito 5.6. Yun o, 5.6. So ano ba ito? Wala naman nakasulat. Wala nakasulat na tagging kung ano siya. So ang problema ng unit natin, yung BGH nya ay bagsak. Dito tayo sa ito, BGHP. So yan. So yung BGHP nya ay 11 lang. Dapat mga nasa 30 siguro ito dapat. Ito yung circuit ng BGH natin, 2.3 lang. So pag ganitong issue ay huwag kayo kaagad magpalit ng DC to DC. Minsan nagmi-missing yung BGH natin pero good pa yung ating DC to DC or function ng DC to DC natin. Kasi mapapansin nyo rito mayroon siyang BGL pero wala siyang BGH, bagsak yung BGH nya. So gagawin natin dyan, try natin ngayon mag-inject ng BGH. Yun ang gagawin natin. Titingnan natin kung mag-trigger yung system nito para sa display.
pag nasupplyan natin siya ng BGH. Okay, so kung hindi yung kabisado yung circuit ng BGH na yan, tester nyo lang or buzzer, resistance, tapos hahanapin nyo lang siya dito kung saan banda siya naka-test point dito. Okay, so ito gamit tayo ng ibang tikon. Yan, ganitong tikot. Ang input nito ay 12 volts. Tapos yung out nito ay ito, nakatap na yung BGH natin. Yan, sa BGH din tayo nagtap dito. Ito kasi maganda gamitin sa mga ganito dahil may protect din ito. Pag may problema pa yung top board natin, may protect yan. Kusang nag-o-off yung DC to DC nya. Hindi kagaya sa boost converter, back converter na kahit may short na leak yung circuit natin, lalabas pa rin yung supply nun. Itutulak pa rin niya yung supply. Kaya minsan natutuluyan talaga pag nagkamali kayo ng kabit ng boost converter at back converter. So ito, kahit magkamali ka ng inject yan, or kahit nag-inject ka sa circuit na may sira pa siya, automatic magpo-protect yan. Kaya mas maganda pa rin gamitin yung ganitong top board or mga panel na hindi na ginagamit. Pwede siya gawing backup sa supply. So gagawin lang natin dyan yung positive 12 nito, tatap lang natin siya dito sa 12 din ng ating panel. Tapos yung BGH natin, tatap natin dito sa BGH din ng ating DC to DC. So set up ko lang. Okay, so ito na set up na natin. So ito yung positive natin 12, negative natin grounding. So ganun din yung setup natin dito, negative, positive. Tapos yung BGH natin, kinuha din natin dyan. Tapos tinap natin siya dito. Yan, itong pin na to yung BGH natin. Sana yung test probe ko. Yan, ito yung BGH natin, yung pin na yan. Ito naman yung BGH-P ba yung kanina. Yan, magkaiba sila ng connection yan, magkaiba sila ng circuito. So ito yung circuit na yan ay dumiretso yan dito sa side. Yan, ito yan. So dito na lang tayo nag-tap. Ngayon gagawin natin, titesting natin. Titingnan natin kung hindi siya mag-protect or hindi siya babagsak yung BGH natin pag nag-inject tayo diyan. Pwede kasing bumagsak yung BGH natin, pwede ring mag-normal. Okay? Testing natin. Abang tayo lang. Okay, 27, hindi bumagsak ano. So pumasok yung 27 sa BGH natin dito. Tapos check natin yung 15 natin, kung magkaroon siya ng 15, wala, 12 pa rin ito. Yun, 12 pa rin ito. 12 pa rin ito. So hindi siya nagkaroon ng 15, 12 lang ang mayroon. So hindi nag-step yung 15 natin, ano, wala tayong 15 sa ating top board. Dapat magkaroon din tayo ng 15 diyan. Pero check pa rin natin yung display ng ating unit. Titingnan natin kung may pagbabago kahit 12 lang yung 15 nya. Pwede kasing okay lang yung 12. Pwedeng normal pa rin yung display niyan. Kaya lang lalay lang sa pag-angat. Okay, so lumabas yung display, no? Yan, no? Ito sharp. Yun, no? Lumabas yung display. Naka ano siya? Naka USB. So naka USB yung unit natin. So nagka-display nga siya. Pero titingnan pa natin kung normal yung display nito. Okay, so yan na yung ginawa natin. So okay naman yung display niya kahit naka 12 lang yung 15 natin. So kung nadidiliman kayo doon sa 12, pwede nyong i-adjust yung supply noon sa 15. Pwede nyo rin itap doon sa pinaka-tikon nya, yung ginawa nating additional na tikon, yung kinabit natin. So hanap lang kayo dito ng 15. Yan, hanap kayo 15 dito, tapos itap nyo yung circuito noon sa 15 dito. Pwede din yon.
kung hindi malinaw yung display niya. Okay, so inobserbahan ko kanina, medyo dumilim yung display natin kasi nga yung supply ng 15 natin ay 12 lang. So ginawa ko, yan, kumuha tayo ulit ng 15 doon sa Ticon, tapos nag-jumper na lang tayo dito. So hanapin nyo lang yung circuit ng 15. Yan, ito ay 15 na yan. Yan, 15 volts na yung supply natin dyan. Okay. Yan, 15 na yan. Tapos yung BGH natin ito. Yan, 27. Tapos yung BGL natin negative 7. Okay. Tapos yung 15 natin dito sa Ticon ito. Yan. Ito yung 15 natin. Ito pala yung BGH natin. Yan. Ito yung BGH natin, tapos ito yung 15 natin. Yan. Okay, so 15.5. So dito na tayo nag-tap ng 15 BGH. Bali ang kinuha natin ditong supply 27 BGH niya, saka yung 15 niya para i-bypass natin doon sa top board natin. Okay, so yan yung display niya, no? Diba? Pumintab siya ng konti, pumuti siya ng kaunti. Yan. Okay. Okay, so yan na. Yan, no? Kita ba? Pumuti na yung screen natin, ano? Yan. Okay na. So, ganun lang ang gagawin natin pag kulang ng supply ay dagdagan nyo lang. Ito na siya. Yan, no? Okay na yung display. Normal na yung kulay ng display natin. Lumiwanag na siya. Kasi pag 12 lang ang supply ng circuit na yon, medyo madim yung picture. Pero pag ginawa mo siyang 15, lumiliwanag yung picture.